Mga bossing, babalikan ko lang si Marcoleta kasi nakalimutan yata natin itong si Marcoleta. Oh. Nakukonsulta ang Blue Ribbon Committee. Ayan. Grabe, ibang klase itong magtanggol si Marcoleta. Tsaka yung sinasabi niya pa na kausap yung lawyer, etc. Kung ano-ano mga sinasabi. Boss, ayan, kagaya nung nandiyan sa title namin, no? Nabayaran po ba kayo ng mga ng mga diskaya? Mahina ang ulo mo, Marcoleta, pag sinabi mong sinasabi ko na binayaran ka ng ng mga diskaya. 3 question mark ang nilagay ko diyan para sigurado, no? Kasi siyempre mga kababayan, hindi maiiwasan ng mamamayang Pilipino magtanong ng gano'n. Bakit gano'n? Parang pabor na pabor itong si Marcoleta at biruin mo, tinanong pa, naka-bulletproof po ba kayo? Kasi kailangan protect at all cost ang mga diskaya. Yun tuloy yung mga naratibo ng mga DDS. Protect at all cost ang mga diskaya. Yung mga DDS naging hero na nila yung sila diskaya. Sana nung siya mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Kung nakikita nila, nararamdaman niya na may banta ang buhay niya. Kaya nga request no? Hiling. I-grant o hindi. Di po ba? Hiling. Ramdam nung tao na delegates ako doon sa Senado. Pagka pinakinggan mo naman yung kanya mga testimonya, tutugma doon sa kung bakit niya ayaw makulong diyan sa Senado. Diba? Mga senador, yung mga pinangalanan niya. Custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi... Yung sayon! Kasali ba yon? Yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta? Boss, ko naman, napaka-selective ng Blue Ribbon Committee na yon. Diba? Ramdam, halata ng taong bayan na meron lang kayong gustong doon? Diyos ko naman, Marcoleta. Tingin ko hindi bilang yung Marcoleta. Iman lang nakukonsulta ang Blue Ribbon Committee. Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yun, Mr. Feeling ko, tingin ko lang, ako sariling opinion ko, tingin ko kalabisan yung ginawa ng Blue Ribbon Committee. President. May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or? September 8 po. Monday. Yes, Mr. President. Monday yung... Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday yung hearing na Senate. Monday he was cited in contempt. But Monday. The hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, Tuesday. So in the evening, when yesterday, no. So in the evening, when the Speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more. Sandali, atras ka natin, magagalit na naman si Marcoleta nito. Hindi sanay si Marcoleta ng mga ganyan na na-chepwera siya Atras ka natin, ulitin natin yung timeline, mga boss. But the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Okay? Yes, Tuesday. So in the evening, when yesterday, no. So in the evening, when the Speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the. Hindi na chairman. Naku po. Si Marcoleta magsusumbong na naman doon sa Net 25 yan. Sasabihin na naman, binabastos nila ako. Kausap na naman yung dalawang lagi niya kakwentuhan doon. Magagalit na naman si Marcoleta nito. Noorin ko yan si Marcoleta doon sa Net 25. Blue Ribbon. No more because we had already elected It was already Senator Lacson. Lacson na, mga kapatid. Lacson, yes. Ibig ba sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. Naman daw. Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, igagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt.
And illegal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng He was ng still House. under the legal Ng, custody of ng the Senate. Mr. President, may I ask for immediate suspension? Session suspended. Suspension mo na, suspension. Pinapainit niya yung ulo ni Marcoleta eh. Sabi ni Ben Tulfo, si Bitag, sabi, hindi daw piko si Marcoleta. Mahilig lang daw pumunta doon sa Net 25, no? Para doon magtatatalak. Hindi ko yun. Pero ito sa important because yung Senate custody nandito, yan din ang gusto niya marinig. Sandali, tigil ko to, Rodante. No, ang tanong namin, ayan, kagaya yung nandiyan sa aming title. Bayad ka ba ng mga diskaya? Hindi mo naman kami pwedeng sabihin na, bakit nyo ganito? Baka sabihin mo, sinasabi ni Mark Ramos, binayaran ako ng mga diskaya. Mahina ang kukote mo kapag yun pa din na sinabi mo. Bibilangin ko, Marcoleta, bayad ng diskaya? 1, 1, question mark, 2, question mark, 3, question mark. 3 yan, nagtatanong kami kung bakit ganito yung pagtatanggol mo sa mga yan. At protect at all cost pa. Tapos, hinahanapan mo pa ng bulletproof. Samantalang, mukhang sila ang lumalabas na kasama doon sa mga most guilty. Ikaw talaga. Alisin ko na to, ha? Ngayon, mga bossing, dumito tayo. Rekomendasyon ni Marcoleta na gawing state witness. Paano ba naman natin hindi iisipin itong si Marcoleta ganon kung kahin ako. State witness! Samantalang sila ang naiisip ng mamamayang Pilipino. Tingnan nyo nga yung mga comment section, tingnan nyo po yung mga social media. Puro po yung Rolls Royce na mga diskaya. Diba, rekomendasyon ni Marcoleta na gawing state witness, mga diskaya, di pinirmahan ni Soto. Sorry. Hindi ganyan mag-isip ang Senate President ngayon. Ha? Hindi ganyan, no? At kung meron mang iisipin na pwede, posible, maaari na maging state witness, ang nakikita ko, yung Bryce Hernandez nga ho, less guilty. Kung ikaw, kasama nung malalaking mga tao, sorry, kasama ka doon sa most guilty. Sabi ni Dayan Asuncion, tuta kasi ng Duterte si Diskaya, no? Kaya ganun na lang ipinagtatanggol ni Marcoleta. Mark, di mo i-content yung kabastusan ni Robin, pambansang awit, bastos bukas na po ng umaga yon. Bukas na po natin yun. Ibe-blurred lang ho namin yung yung daliri kung sakaling ganun para hindi tayo pagalitan ni YouTube. Basahin ko to.